Hello guys, kumusta kayo? So, ngayon ay nandito tayo sa ating front yard na garden, no? So, ngayon ay maglalagay naman tayo ng lupa sa ating planting tray, yung ating pagpupunlaan. So, may mga seeds kami doon na pipino, may kalabasa, may talong, at ano pa ba yun nandun? Pechay, yung pechay nakapagpunla na ako, nasa pasuna. So, yun ang ilalagay natin dito sa tray. Pinili din natin tray. So itong tray guys ay nasa 32 holes, no? 4 plus ito ay 8. So mura lang to guys, nasa 12 point something per piece, no? So ito siya, no? Makikita nyo yan, no? Diba? So malalaki na yung pinabili ko, gawa ng double purpose na pagkatapos nung sa talong, okra, pechay na mga ipupunla, pipino, ay gagamitin ko naman sa papaya, no? So babaguhin natin yung diskarte sa pagpupunla ng papaya. Kasi guys, ang nangyayari kapag nagpupunla ako ng papaya, medyo mahirap ngayon magpalaki ng papaya, no? Kasi ang ginagawa namin dati, nagpupunla muna, tapos kapag tumubo na yung punla, tsaka itatransplant naman sa plastic. Ang problema lang, kapag na-transplant sa plastic, mahirap na siyang pabuhayin, no? Mahirap na siyang palakihin kasi kapag transplant mo siya at nagalaw yung puno, namamatay na siya guys. Hindi na siya katulad ng mga dati na nagpupunla na mabilis lang siya mabuhay, pero ngayon struggle sa akin na magpabuhay ng mga seedlings ng papaya. So kaya nga naisip ko, since may mga ganitong container naman, ng mga tray na medyo malaki naman siya, so ito na lang yung gagamitin natin, no? So yan. Ayan o, mapapansin nyo. Diba? Ang taas, 2 inches yung lalim niya. 2 inches to. Tapos halos 2 inches din tong lapad niya, kwadrado. So malaki siya, no? So unlike doon sa mga dating ibang tray na ginagamit, yung mga maliliit, yung mga pampakwan, kalabasa, mas maliliit yun dito, no? Siguro nasa half inch lang ata yun. Or 1 inch square. Tapos yung lalim niya, mga nasa 1.5 inches. So, ito ay mas malaki ng bahagya kaysa dun sa mga literal na ginagamit natin pampunla sa mga pakwan at kalabasa. So, ngayon, ito ang gagamitin natin para punlaan itong ating nabiling seeds para sa talong at kalabasa at okra at meron pang pipino. So, sisimulan natin ito. So, dito tayo sa ating ayan o, front yard garden. Ayan na siya, no? So, hinarangan ko na siya, ginawan ko na siya ng sulirat, ayun o, yung kuha ng nyog, tapos binakuran, kasi ang kalaban natin dito guys ay manok at pato. Yung pato ni nanay dito ay talagang napaka grabe sa dahon-dahon. So, itong kabila, dinukal ko na din kanina, no? Ayan. So, yan, dadagdag pa din natin sa pagtatanim din ng pechay. Ayan na siya. So, ayan na, no? So ito yung punla nating pechay, yung nasa paso. Ayan o, may isang pechay na dyan o. Ayan ay tira pa yung dun tanim ng kapatid ko. Ayan o, meron pa dyan pala. Ito, maliliit. So ayan. Tapos may mga okra na din dyan. Ayan o. May mga okra na din dyan. Ayan. So tapos kung mapapansin nyo to guys, itong maliliit dito, ayan o, yung mga wala ng dahon. Yan ay saluyot. Madami yan guys, yung mga nakaraan. Wala na dito kasi pinagtutukan na ng pato. Ewan ko kung pato or manok, pero tingin ko pato. Kasi ang pato ay matakot sa mga dahon-dahon. So, ayan. Ito, meron din ako isinabog dito. May mga isinabog pa ako dyan sa saluyot. Ayan, tumubo na sila. Ayan, yung mga bilog-bilog yung dahon. So, ayan. Tapos dito naman, ayan, pechay. Kasabay nung sa paso natin, ayan, nagsabog na rin ako dito, rekta dito sa lupa. So, ayan. So, medyo madikit-dikit pa. Pero, kailangan natin siyang i-thinning kapag yan ay nagsipaglaguan. Oh, tumubo na tong mga sili. Hey, good, ayos. Tumubo na siya guys, oh. Oh, sili yan. Taiwan. So, binaon ko yan dyan nung nakaraang mga ilang araw na yon. Kasamahan ito, oh. Ito wala nang laman. So good thing tumubo. So ayan. Ito lumabas. Ay walang laman.
So yan, no? So actually nagtatanim pa din ako ng kangkong. Alam nyo, kita nyo yan, no? Alam nyo yun, biruin nyo yan, kahit kangkong tinatanim ko, no? So yan, kapag mga nangunguha ko ng kangkong, hindi ko tinatapon yung tangkay at pinabaon ko dyan, no? So yan. Kasi yan, gusto din ng pato yan. Kaya nga binabakuran ko kasi makakalbo talaga ang tanim mo kapag may mga tanim ka dito. Ganun din kahit kamote, no? Ayan, tanim na din ako ng kamote. Yung mga ilang punong gabi pa yan. Ayan, no? So, ayan na siya. Tapos tong area naman na to, kadudukal ko lang, no? Kasi dito, nilinis ko na din tong area na to. Bakod yan. So yung mga poste na yan, nakita niyo yan. Yung mga tanim yan, tinaniman ko ng kalabasa. Yung mga tanim na pipino. Nirekta ko sa lupa, hindi ko siya pinunla. Nagsubok lang ako kung mabubuhay. May kalabasa yan, pipino, kalabasa. Tapos yung nandito ay sigarilyas. Sigarilyas din yung nandito. Ito, nilanggam na. Ewan ko kung mabubuhay yan. Malamang nakutkot na yan. Nakain na yung mga buto. So obserbahan natin kung may mabubuhay, no? Kung wala, dito tayo kukuha sa ating ipupunla sa tray at siya natin itatransplant. Itatransplant natin dyan sa mga area na yan, no? So yan. So dati guys, ito ay tinaniman ko din, no? Last year, tinaniman ko din to ng pechay. So may naani din kahit pa paano. At kapag meron ng naaani, hinahalo sa kulay, no? Ang pechay, pinanggigisa at hinahalo sa mga isda, no? O kaya sa karne. So, ayan. Iba kapag meron kang tanim sa bakuran, no? So, kahit lang yan instant noodles yung lulutuin mo, ako sanay na sanay kahit ako instant noodles lang. Naghahalo ako ng mga leafy vegetables like ito nga, pechay, talbos ng kamote, kangkong, basta meron, no? So, yun ang ginagawa ko. Kahit siya instant, ay may soup at meron pang leafy vegetables kahit pa paano ay ma-overcome yung mga artificial foods na kinakain natin, na ini-intake natin, no? So, kahit pa paano ay merong healthy food pa rin. So, ayan. So, kapag tayo nag-transplant, papakita ko sa inyo, update ko din kayo, no? Kapag tayo mga nagsipagtubuan na nagsipaglakihan na. So, yun lang guys, no? Thank you for watching and see you in our future vlogs. Bye!